Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is the general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Wands. I feel like yung nasa sense ko dito, andun yung tinitingnan mo kung nagkakaroon ba ng progress, nagkakaroon ba ng movement yung iyong buhay, at ginagawan mo ngayon ng paraan dahil ito yung mahalaga sa'yo ngayon na matapos may mangyari dun sa passion na yun, dun sa mga bagay na alam mong magiging masaya ka. Ang mensahe ng card mo, kita ko dito na you're looking something here ng yung katotohanan, yung truth na sa tingin mo nangyari or hinahanap mo dun sa mga nangyari sa buhay mo sa past. Titingnan mo kung tama ba or may mali dun sa sitwasyon. Ngayon, ginagawa mo yung paraan na magagawa mo dun sa situation na meron ka. Dun sa mga bagay na alam mong kaya mo pang maayos. Very passionate eh. And nakita ko yung positibong pananaw. Some of you pwedeng, kung ano man yung nangyari sa past, iniisip mo na mag-i-heal yung sarili mo. Na mag-heal na yung situation na gusto mong maging maganda na. Sometimes, kapag naalala mo pa rin, naiiyak ka pa rin, or you feel something na sensitive ka pa rin dun sa mga naririnig mo, kung sometimes na hindi maganda para sa'yo yun, pero kinikip mo lang sa sarili mo. Kasi ngayon, mas mahalaga sa'yo yung inaalagaan ka, minamahal ka, pinapakita yung pag-aalaga sa'yo. And very emotional ka pa. Sometimes nandun yung magulo pa yung isip mo. May mga bagay na pumapasok pa sa isipan mo na nahihirapan kang kumawala. Or you feel trapped. Lesson learned sa yung mga nangyari na yun, yung mga na-experience mo. Marami kang natutunan doon. Nagkaroon ng paghihiwalay or pagtatapos doon sa situation. Kasi nagkaroon ng pagkakagulo, di ba? Kung merong ending, syempre may new beginning palagi dyan na darating. You want yung harmony and peace of mind ngayon. Some of you, you're thinking something here na nagkaroon na ng end yung cycle. Clarify natin ang The Hermit, The Hierophant, and King of Wands. Andun yung nakikita ko na alam sa sarili mo na you're guided. You know kung ano yung gusto mo, makukuha mo eh. As long na nananalig ka, yung faith mo andun eh. Basta gawin mo lang yung best mo palagi dun sa mga dumarating sa buhay mo. Kasi you are passionate eh. Or meron ditong situation sa buhay mo na itong tao na to, pwedeng kasal kayo.
Clarify natin ang Queen of Wands. Or pwedeng iniisip niyang magpakasal kayo or ikaw yung iniisip mo about marriage din. Knight of Cups and Ace of Swords. May mga idea na pumapasok sa sarili mo. Or nagkakaroon na ng linaw and communication. Kasi andun yung pagmamahal, Pagmamahal na gustong sabihin, pagmamahal na gustong ibigay ng tao towards you. Clarify natin ang Eight of Swords. Seven of Swords and the Empress. You're taking a risk to this situation or dun sa mga ginagawa mo. Kasi alam mo sa sarili mo na mahalaga na bigyan din ng pagmamahal yung sarili mo. Or something here na nararamdaman mong may pagsisinungaling At something na pwedeng may pregnancy or na-realize mo sa sarili mo na hindi mo worth yung mga nangyari na yon, yung ginawa sa'yo. Clarify natin ang the Tower. Six of Wands and Ten of Swords. Ngayon nakita ko na kung ano man yung nag-end doon sa situation na yun, unti-unti ka nang nakakawala. Unti-unti mo nang nagagawang alisin yung sarili mo. At ayun, nagiging masaya ka na. Andun yung victory para sa'yo. Yung success. Clarify natin the Magician. Nine of Wands and the Tower. Ngayon natuto ka na Alam mo yung natutunan mo na yun, talagang ibinangon mo yung sarili mo. Kung ano man yung nangyari sa past, you feel grounded na. Hindi ka na basta-basta. Yung ayaw mo na masaktan uli. Natakot ka na uli. Talipin natin Queen of Cups. Page of Cups and the Fool. May mga sitwasyon dito na yung pangarap mo. Gusto mo na uling umpisahan. Gusto mo nang gawin yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang the Chariot. Page of Wands and the Devil. Something yun na alam mo sa sarili mo na kailangan na makawala doon. At unti-unti naman na may ialis mo yung sarili mo dyan. Sa movie naman may darating na mensahe dito na alam mo sa sarili mo na hindi para sa'yo ganun kadali na makalimutan yung mga nangyari. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Six of Swords and Eight of Cups. Yan na, mas naisip mo na kalimutan na lang yung mga bagay na hindi maganda sa nakaraan and mag-heal na. Tapusin na at magsimula uli. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Listen. Quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state
without you worrying about the exact nature of your desires. Manifestation. A quiet mind and body hears quickly and clearly. This is our request to you. Listen. Ang mensahe ng yung gabay na magdasal ka lang palagi dun sa mga bagay na gusto mo pang makamit sa buhay. Ihiling mo sa kanila. And pumunta ka dun sa tahimik na lugar kasi mas madali kang, alam mo yung makapag-manifest, mas madali ka makakonect sa kanila at mas madali ka nilang maririnig. Dahil, syempre, pag may magulo, may maingay sa lugar na yon na kung saan ka nagdadasal, nadidisturb din yung isipan natin. Basta, gawin mo lang yung best mo sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo na matupad. At magdasal lang palagi. At itong yung reading, Gemini, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.